Isang testigo ang lumutang at nagbunyag ng umano'y mga irregularidad na kinakasangkutan ni Pangulong Kuting Jr. at ng kanyang asawa na si Liza Tanasmags. Ayon sa testigo, ilang mga transaksyon ang isinagawa ng mag-asawa na nabag sa batas at nagdulot ng malaking pinsala sa pundo ng bayan. Sa kanyang pahayag, inilahad ng testigo ang ilang detalye ng mga proyekto na di umano'y ginagamit ng mag-asawa upang makapagbundat sa yaman habang ang taong bayan ay nagdurusa sa hirap. Kabilang dito ang pagbili ng mga pamamahaling ari-arian at pagpopondo sa mga personal na interes gamit ang pondo ng gobyerno. Inihayag din ng testigo ang ilang mga opisyal ng gobyerno na kasabot umano sa mga irregularidad na ito. Kasunod ng mga revelasyon, umalingaw-ngaw ang panawagan ng mga mambabatas at mamamayan na imbisigahan ang mga aligasyon laban sa Pangulo at unang ginang. Patuloy naman ang pagtanggi ng kampo ng Pangulo at ang kanyang pamilya sa mga akusasyon at sinasabing isa lamang itong paninira ng kanilang mga kalaban sa politika. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Eto mga kaibigan, meron pong mga testigo guys na lumutang. Ewan ko lang kung bakit po hinugot na naman ito sa Bureau of Corrections. Galing na naman po ito mga kaibigan at dinala na naman po ito ni Katapang po. Itong mga testigo na to guys na nakikita nyo sa screen ay galing po ito sa Bureau of Correction. Okay? Kung natatandaan nyo mga kaibigan, ganito din yung nangyari guys kay Jimmy Guban. Kung natatandaan nyo, di ba si Jimmy Guban? Galing din yon sa Bucor, Bureau of Corrections. So nagtataka lang po ang marami mga kaibigan, bakit po mga kaibigan, palagi na lang hugutan ng preso? Bakit po yung mga testigo nila palaging nanggagaling sa Bureau of Corrections? Marami pong nagtatanong guys, bakit ganon? Di ba? Kasi kung natatandaan nyo, si Jimmy Guban, galing din sa preso yun, hinugot nila. Di ba? Tapos nagtestigo-testigo siya kunwari. Anong ginawa ni Jimmy Guban, mga kaibigan? Marami siyang nilaglag, di ba? Nilaglag niya si si Congressman Polong. Ngayon naman mga kaibigan, itong mga testigo na to, di umano na tanim testigo po na galing po ito kay Lisa Ahas mga kaibigan. Magkakaalaman na po kung sino ba talaga itong mga to. At aalamin din natin mga kaibigan kung darating ba si Senator Bato sa Kamara. Kasi nga, inimbita siya guys eh. Sana dumating siya para madepensahan niya po ang ating Tatay Digong. Buti naman, andito din si Attorney Harry Roque, no? Tingnan na lang natin guys kung ano pong mangyayari. Pero, nakakapagtaka lang talaga guys, bakit po ang mga testigo nila ay palagi na lang galing sa Bureau of Corrections. So, syempre guys, pag galing sa Bureau of Corrections yan, or mga preso yan, or PDL, sabihin na lang natin PDL, syempre ang kapalit niyan, kalayaan. Kaya po mga kaibigan, itong mga normal yan, kung kunwari ikaw preso ka, tapos hihilain ka lang bigla, gagawin kang testigo. Syempre aamin ka. Di ba? Syempre ang gagawin mo dyan, susundin mo yung gusto nila para mapagbigyan ka or para mabigyan ka ng laya. Or, siguro, magkano kaya ang bayad dito mga kaibigan? Di ba? Magkano kaya ang bayad dito? Kaya po mga kaibigan, tunghayan po natin to guys, itong hearing po sa Kamara, no? Medyo, ito po talagang matindi po to guys, no? Dahil laglagan na po talaga to mga kaibigan. Ito po, panoorin na natin guys Been furnished to the members
And those who wish to ask questions, please have your name listed in the list that the committee secretary is writing down the names of the members who wish to ask. Meron na po tayong listahan ng mga magtatanong tungkol dito, pero bago siguro tayo magtanong, bigyan po muna natin ng pagkakataon ang ating mga witness na sabihin sa committee ito ang kanilang mga salaysay. Is that okay with the members? Okay. So, siguro, sino po ang ating uunahing si Mr. Mr. Andy Magdadaro. Okay. Mr. Chairman. So, Mr. Magdadaro. Oh, sir. Sandali. Ayan po mga kaibigan, umpisa na po tayo guys. 1 minute suspension. 1 minute suspension daw mga kaibigan. So shoutout muna tayo. Habang meron po silang 1 minute suspension, tayo may magsha-shoutout muna kay Pamela DDS Vlogger. Shoutout sa iyo dyan. Kay Star Gemini. Shoutout po sa ating mga suki. Sila si Cherry Pie Tumines, si Mrs. Cher, Cecilia Vivas, Lynn Marie, sila Rosalie Banjoho, Mar Rosales, Banderas Bong, Flynn Talan, Lord Aldwin Piliago. Ayan. Pasensya na kayo, maaga po tayo ngayon dahil meron pong hearing guys. Meron na pong listahan. Yung wala pa ho ang pangalan dito sa listahan at gusto rin yung po magtanong, please call the attention of the committee secretary so that your names will be included. So gaya ng sinabi ko kanina, pakinggan po muna natin ang salaysay na isa sa ating mga witness, si Mr. Andy Magdadaro. Witness daw ha? Andy Magdadaro, witness daw mga kaibigan ha? Galing po Yung salaysay? Si Katapang. Opo, Your Honor. Nakita niyo si Katapang? Kasama po Ang Katapang salaysay dyan. po. Ako po si Fernando Magdalaro, Hello, Marily Enero. 56 taong gulang, Pilipino, citizen. Hiwalay sa asawa, resident ng Davao City. Sa kasalukuyang nakakulong sa Service Support Company Philippines Military Academy, Baguio City po. Matapos po makapagpanumpa ng ayon sa batas ay malaya at kusang loob na papahayag ng mga sumusunod. Noong December 1, 1999, ako ay nahuli sa kasong murder, illegal possession of firearms na noon ay nakapila sa Regional Trial Court, Davao City, Branch 17 at Branch 9. Noong taong 2003, ako po ay nakomit sa Davao Prison and Penal Farm na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Pagkatapos naibaba ng hatol sa aking mga Scripted kaso. naman to. Noong unang linggo ng August 16, mga bandang tanghali, habang ako ay nasa Brigada 2, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan ng kasama kong priso sa maximum security compound Scripted na naman. ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipapatira ng magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na 3 Chinese Scripted na naman.
na nasa foreign ward area ng Davao Prison and Penal Farm. Sinabi din niya na ang nag-utos Hirap na yun. ay yung dati Hindi niyang nag-practice. kaklase sa empleyado ng gobyerno. Ngayon na kinakausap niya sa labas ng gate po. Hirap na hirap siya magbasa, guys. Ano to? Sabi niya, ano to? Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kami ay nasa panig na ng gobyerno Sabi pa niya, ano to? sa mga oras na yon. At pinagkuhaan kami ng kalayaan, pinangakuan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga. Dahil dito, pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. Noong unang August 10, 2016, kami ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreign area ng Davao Prison and Penal Farm kung saan nakakulong yung mga Chinese na target namin. Halata, no? Hindi niya alam, no? Halata niya, guys, no? Halata, no? Doon ko unang nakita yung tatlong Chinese na nakalaunan ay nalaman ko na pangalan nila ay si Chokentong, Jackson Lee at Wong. Noong August 11, 2016, Halata. pumasok ang mga tauhan ng Bucor sa aking silda at ako ay kinapkapan nila, pinalabas na nila na may nakuha sa akin na empty sachet na shabu na may kaunting residue sa aking bulsa. Sa aking pagkakaalam, ito ay para ng plano nila Leopoldo Tan kung paano iligpit yung tatlong Chinese. Sa araw din na yon, at ako at si Leopoldo Tan ay sabay na pumasok sa Bartolina, Silda 6. Noong hapon, August 13, 2016, dinala ng mga taga-Bucor yung tatlong Chinese national sa aming silda noong unang Halata, no? araw na lang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan at saka sila pinapasok. Pwede may tubig, sir? Wow, man. Page, pakibigyan nga ng tubig. Thank you, sir. Ito. Sila size, no? Noong hapon na yun. Noong hapon na yon, August 13, ulitin ko, dinala ng mga taga-Bucor yung tatlong Chinese national sa aming silda noong unang araw, ilang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan, saka sila pinapasok ulit.
Mga 8 a.m. ng gabi, ng araw na yon, pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan yung 3 Chinese at ginamitan ko ng Ano yan? Ano? Scripted? Ano ba yan? kuna ng panaksak at yung Laro naman. ibinigay ni Leo Pinkian na 29 balisong. Grabe naman. Scripted? Samantalang si Leopoldo Tan naman ay gumamit ng pagsaksak. Parang bata magbasa. Si Leo Pinkian ay isa rin sa mga bilanggo. O, okay, nakabahan siya, no? Ngunit sa mga panahon na yun, siya ay ang mayor ng Bartolina, Davao Prison and Penal Farm. Wala. Palpak. Ayon sa Palpak. Ano amin, nyo? pinagkasunduan sabay naming na ipinagsasaksak yung 3 Chinese, Chokintong at Wong, para hindi sila makalaban. Habang sinaksak ko si Chokintong at si Sus, Mario. Jackson Lee, Hindi pa ng niya mga oras na mabasa. yun. Ibig sabihin, hindi niya talaga alam. na agad ko namang pinalingan yung saksak yung tumumba na si Chokintong. Parang Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord, gumawa ng script nito. nilagyan ko ng malong yung rihas ng Bartolina Silda size para hindi makita yung Diyos ko, Ginoo. duguan na katawan ng 3 Chinese drug lord. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Grialdo Padilla sa Bartolina Silda Sais at sinabi niya, anong ginamit niyo? Ihagis niyo sa labas Hindi at alam mo sasabihin. ihagis niyo naman sa Hayop. aming hinagis naman namin ang kurta at balisong sa labas ng silda namin. Binuang man nga hearing? Ha? Totoo bang hearing? Or ano? Parang kinder na hindi mo alam? Ano Nilabas ka, comedy? namin sa silda ang kamay namin sa presohan. Kami ni Hindi alam ang sasabihin. kami ni Sir Poro, Kulang sa practice. pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Kami ni Leopoldo Tan ay kinasuhan ng homicide dahil sa pagpatay sa 3 Chinese na agad aming inamin para matapos na yung kaso dahil sa aming pag-amin noong 2019, kami ay nasintensyahan ng 3 counts at 3 years, 6 months, and 1 day. Pagkatapos ay 2 araw ng incident, Hindi alam ang sasabihin. pagsaksak namin sa 3 Chinese drug lord, tinanong ako ni Leopoldo Tan kung kanino ibigay yung pera. Kalugan, hiringay. Pinangako sinabi ni Leopoldo Tan Oh, sa akin. sus, Mario Joseph, ano ba yan? Binigay. Oh, sus. Sabi ko sa asawa kong si Linlin.
Pag alam ko na naman na nakuha na yung Nakakaan naman to 1 milyon noong dumalaw siya sa akin. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman, pero hanggang ngayon kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Pinangako nila yun. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Galit daw. Ginawa namin ang pinatrabaho nila, pero hindi tinupad ang kalayaan na pinangako nila sa amin. Nako. Ang lahat ng sinabi ko sa salaysay na ito ay po ang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-influensya at alam ko rin na maaring gamitin laban pabor sa amin, sa akin. Sa ngayon, ito na lang po ang masasabi ko at wala nang idagdag pa sa aking salaysay. Hello, Susan Apeles. Ayan, nandito si Susan. No? Sa katunayan, ay nalagdaan ko ito ngayong ika-21 ng August 2024 dito sa lungsod ng Baguio. Hindi siya kay Balo? Sinumpaan at nilagdaan sa harap ko ngayon ika-21 ng August 2024 sa lungsod ng Baguio. Okay, salamat Andy. Thank you po. Ito bang pirma dito sa salaysay na ito na binabasa mo ay iyong pirma? Yes, for honor. Okay, salamat. Oh, pirma daw niya. So, wala ka nang idadagdag? Wala na po, Your Honor. Yun na po. Hindi nga niya mabasa, dadagdag Ang pa. ating sunod na tawagin, ang ating isang witness. Nag-prelims pala kayo, sa Susan. na Mr. Leopoldo Tan. Good alias luck Tata. sa exam, ha? Tama Good po luck. ba? Okay. Sige, Tata, pakibigay Hindi pa ang yata iyong kumain salaysay. yun, eh, no? Ang bagal magbasa. Magandang araw po sa lahat po. Ito, isa pa to. Sinumpaang salaysay. Ako si Leopoldo Ontalan Tan Jr. Nasa 54 na taong gulang Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong 2005, ako ay nahatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA 9165. Puha itong mga to. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsulis. Alpak na naman si Katapang. Si SPO4 Arthur Narsulis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11 Davao City, at Lieutenant Colonel Rila Garma. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Reading session pala to. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente.
Sabi pa ni SPO4 Arthur Nasulis, sayang din itong isang manok kada ulo. Sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay 1,000,000. Tinanggap ko ang alok ni SPO4 Arthur Nasulis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Nasulis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan ni na Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni SPO4 Arthur Nasulis na 3 sila, ngunit yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Nasulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO4 Arthur Nasulis na ang mga Chinese na mga ito Halata yung mga ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa 3 Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Nasulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung 3 Chinese drug lords kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni SPO4 Arthur Nasulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa 3 Chinese drug lords. Ibabartulinan na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Tuloy ang pagbabasa, tuloy. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami. Excuse me, sinusundan namin ang iyong affidavit, no? Parang hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang malaman kung kasama ito sa iyong itong number 14, page 3? Next page. Nagkamali pa ng binasa. Number 14. 13. Nabuang naman ng hiringa. Naunsa naman eh. Naunsa naman ng hiringa na. Umikit lang. Mega love shout out Efren Fatima, sabi po ni Susan Apeles. 13, diba? Umikit lang. Paki-check mo nga ulit kung yan ba kasama sa iyong salaysay. Hindi kasama. Hoy, katapang, turuan mo. Kasama ba yan? Pakisagot mo lang. Yan bang pahinang yan ay kasama sa iyong sinumpaang salaysay? Kasama po.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!